Magandang araw mga kaibigan at sa araw na ito may tampok po ako sa inyo na video. Napakahalaga po na inyo itong mapanood dahil ito ay base sa reality na dyan sa Mindanao o sa ibang bahagi ng Pilipinas mayroon talagang lugar kung saan obispo mismo ang nagbabawal sa Ministry of Deliverance and Exorcism. Itong ministry na ito ay hindi gawa-gawa lang ng punto por punto o ni Father Darwin. Matagal na po itong ministry ng Iglesia Katolika, kaso nga lang hindi pina-practice ng iba at bagkus na i-empower pa yung mga Pilipino na gawin ang deliverance prayers, tila sila pa ito mismong pumipigil. Kaya siyang nagda-drive sa mga tao na sa halip na sa simbahan lumapit, kung naagrabyado ng demonyo, sa albularyo lumalapit. At ang pinakamasaklap, meron ding mga pare na nagpo-promote pa, bishop pa nga nagpo-promote pa na paglapit sa albularyo. Hindi ko lang sabihin kung saan yon, sa bandang Mindanao, isang obispo na nagpo-promote ng occultism, paglapit sa albularyo, na tahasang salungat sa ating katuruan sa Catechism of the Catholic Church paragraph 2116, 2117. Bagko sila pa ito natuturo na lumapit sa albularyo. Iba naman, pinipigilan na mag-deliverance ang isang pare, pinipigilan na magsagawa ng exorcism. Sabi niya, hindi pa ako nakamit ng possess sa buong buhay ko, sabi nung paring yon. Pero ibig sabihin ba dahil walang siyang namit na may possess, walang possess. Baka kako wala na siyang namit kasi diretso sa albularyo. Ngayon kung sa kanilang lugar maraming customer ang albularyo, posibleng walang na demonic possessed o na demonic oppressed. Kaya nga lumapit sa albularyo kasi hindi sila available o ayaw nilang lapitan, no? So, sa mga pagkakataon naman may mga kung kayo ay nasa isang lugar na hindi tinatanggap ang pag-blessing ng sacramentals, i-bless yung sacred objects gaya ng rock salt, gaya ng water, gaya ng olive oil, at ayaw nilang i-bless yun. Meron naman tayong online. Meron tayong online live. Saan papanood yan? Sa Facebook account ni Father Darwin every 1 p.m. Abangan nyo po yan. Nandyan po yan. And then, sa mga, sabi nga ni Buddy Romer, sa mga lugar na yung mga pari ay takot na makipagbaka sa literal na demonyos o magitan ng deliverance and exorcism, wag na kayong mag-rely doon. Wag na kayong mag-rely, no? Meron naman tayong deliverance na pwedeng gamitin ng mga lay. Nasa Acclarative Hallucikia yan, na pwedeng gamitin ng mga lay. Wag lang yung exorcism prayer. Yung deliverance prayer pwedeng gamitin ng mga lay sa kanilang pamilya. Hindi sa kapitbahay, ha? Huwag yung idama yung kapitbahay dito kasi hindi niyan under ng authority ninyo. Pamilya nyo lang. Anak, apo, utusan. Ayun, yun. Okay, so maganda itong episode na ito. Panoorin nyo ito. Dahil ito ay isang pag-i-empower sa mga lugar na may mga paring takot humarap sa demonyo sa magitan ng deliverance and exorcism. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin.
So, nandiyan yata si Sis Meow Me, may asawang para kay Papa. Bro Romel, Bro Vicente. Ayan. Para sa asawa niya yata, Bro Vicente. Meow meow, good evening. Meow Me. Good evening po. Lang po. Mm. Teka. Okay na si Mr. Sis? Yes po, nabali na deliverance na po siya. Amen. Amen. Praise the Lord. Opo. Sabi niya, ako na to. Bumalik Ako na to. Oo. Bumalik na siya sa katawan niya, sabi niya. Ano daw, dinala raw siya doon sa bato. Mga puro daw bato. Sabi ko, nung ginagawa mo doon, wala lang. Tika lang, tika bago ka magano assist mo niya. Bro Romer. Yes, bro. Yes, bro. Romer bro. Oo. Yes, bro. Kasi ako kasi sa palagi yung pangaral about deliverance and exorcism, Bro Romer, palagi kong naririnig sa inyo na ang taong mga ganyan, no, is wala silang alam kung ano nangyari sa kanila. Bakit Yes, bro. ngayon, ang sabi ni sister bro, alam na alam niya ang asawa niya na ako na to, nakabalik na ako, tapos dinala daw siya kung saan. Pwede mo ba kaming bigyan ng, ano bro, para malinawan kami, ano ba, alam, ba't ganun, ba't parang alam ng asawa niya bro? May ganito, bro. May tinatawag tayo na grave operation. So, ano yung grave operation? Ang grave operation, conscious sila. Pero, Okay. ang conscious sila, pero yung bibig Hindi nila, pa yun possess bro, ano lang, oppress, half oppress lang. pa yun, half pa yun, Okay. parang 50-50 ba? Ibig sabihin na, for example, ang dami ko ng pasyente na grave operation, conscious sila, kahit na anong pigil nila sa katawan nila, kahit na anong pigil nila sa bunganga nila, sa bibig nila, ginagamit ng demonyo. Hindi pa totally possessed talaga. Yung kapangyarihan ng demonyo, kinukontrol nila yung katawan, pero hindi pa talaga totally na-possess. Kasi pagka-possess ka, hindi mo na talaga alam kung anong ginagawa mo. So pagka grave operation, ibig sabihin, alam mo yung pangyayari, dinala ka doon, tapos yung ano ba, yung hindi mo mapipigilan yung sarili mo kahit na itiko mo yung bibig mo, itiko mo yan, pero ginagamit pa rin nila, panay ka pa rin sigaw, tawa, o nagsasalita ka na wala talaga sa sarili. Ganun po yun, bro. Pero sa totoo lang, alam nila ang nangyayari sa kanila. So, yung sinasabi na dinala sila doon, dinala sila sa mga ganito, yan, kakalimitan ng mga ano namin, yung mga pasyente namin, alam talaga nila saan sila dinala, mga ganito ganyan, doon sa yung kingdom or yung teritoryo ng mga demonyo, nakapasok sila doon sa mismo na lugar, o mga ganyan. Ano lang yon, yung deception lang yan ng mga demonyo. So hindi yan totoo na pumunta sila sa kingdom o kaharian nila, ganito ganyan, merong maraming duwende. Deception lang yan, bro. Ang dami talaga naming kaso ng mga ganyan. Yung parang nagtatrans sila, o nagtatrans po yan. So dinadala sila ng mga demonyo sa deception, dinadala sila kunwari sa ibang lugar, mga nagtatrans, mga ganyan. So wala na yan, hindi na nila alam. O, parang pumasok sila sa isang butas na puro itim, tapos may nakikita silang na masilaw na konti na lang, tapos nilalayo sila doon. Ang dami na naming kaso ng ganyan, bro. Yung ano nila, yung sarili nila. So kapag nagre-react yan during deliverance, so ibig sabihin, kumpirmado talaga na merong demonyo sa katawan niya. Pero yun pa rin, ang ina-advise pa rin namin na meron din talagang assistance ng mga psychologist kasi baka hindi natin alam, no, para matulungan din sila na matulungan din sila na maiproseso yung sarili nila kasi kailangan po yun iproseso
tulungan sila. Merong mga, for example, mga counseling na kailangan talaga para matulungan yung sarili nila na para matanggap nila yung mga sitwasyon na ganyan. For example, na dapat maganda talaga na maghanap ka ng psychologist na alam yung about sa exorcism and deliverance. Kasi doon din sa sa Office of Exorcism, meron tayong mga doktor na naka ano din doon na naka-schedule para meron din sila assistance na para hindi din sila mapariwala or mag-guide, misguide ng ibang mga ng ibang mga tao na sa paligid nila. So yun lang po, sis. Bro, Junre. Okay, maraming salamat, Brother Romer, sa paglilinaw. Okay, go ahead, Sister Miao. Kwento mo yung at tanong mo kay Brother Romer. Okay po, yun nga. Dinala siya sa batuhan. Sabi ko, ano ginagawa mo dyan? Sabi niya, wala lang. Hinihila ko lang yung bato. Sa wala namang patutunguhan. Sabi ko, ay ganun ba? Tapos yung nag-deliver sa kanya, yun daw kumuha sa kanya, pinabalik niya sa katawan niya. Nung nakita siya. Pero nag-react siya sis during deliverance? Oo, sobra yung ano niya, react niya. Tapos ako naman, nilalagyan ko siya ng langis. Sabi niya, huwag mo ko lagyan ng langis. Sabi niya, huwag mo ko lagyan ng ano. Ang ginamit ko lang na hindi, pero naka-exorcist, pero ang ginamit ko yung blessed. Nag-react na siya. Sabi niya, ang baho, ang Oo. baho. Ayan, sabi niya. Tapos sabi niya, Naku. Ganyan na yan sila sis. sabi niya, nilagyan mo. Maganda sis na ganito sis, maganda na ipagpatuloy nyo yung pag-deliverance. Renouncement kung nasa ulirat siya, mag-renounce siya doon sa doon sa generational curses, yung sa yung nila, yung sa mga ancestors nila. Kasi yung alam mo yung sinabi mo kanina na yung mga yung sinabi mo noon na yung mga kamag-anak nila ay merong albularyo, nagpupunta ng albularyo, so breaking generational sins and curses. So yung healing of family tree, isama mo din yun. Tapos yung kung meron siyang yung prayer ay yung meron siyang trauma baga or mga kagalit na hindi niya napatawad noon. So kailangan po yon sa prayer of healing of intimate wounds, kailangan po yon na i-pray natin. Tapos yung sa unholy soul ties, kailangan po yon i-renounce niya. Tapos pagkatapos ng unholy soul ties, punta po siya doon sa renouncement sa spirit of divination. So yun po ang pinakakailangan na natin, i-prepare yung sarili niya. So kung takot ka mag-deliverance, for example, pwede naman na once a month ganyan. Tapos panay lang siya renouncement. Yun ang pinaka-importante sis, kasi nawawala ng stronghold yung demonyo through renouncement. Tapos sabi ni Padre Chad Ripperger na kailangan na iproseso niya yung isip niya na hindi palagi na negative, hindi palagi na magagalitin. So i-process yung self niya, kasi yun po ang pinaka-importante. Kasi the more na negative yung utak natin, so the more nagiging playground ng demonyo at nagkakaroon ng butas yung demonyo para makapasok sa buhay natin. Kasi hindi man yan basta-basta na papasok yung demonyo without doorway. So kailangan talaga yan na merong doorway na tayo din ang nagbubukas, hindi man sila. Tayo ang nagbubukas niyan para i-invite sila na pumasok sa buhay natin. So mag-ingat po kayo kapag yung isip niyo is puro negative, biases. Kung bias ka na pagkatao, doon nagsisimula na ang demonyo doon sa buhay mo na anong tawag niyan, manipula doon sa kalooban mo, sa isip mo. So ganyan ang mga demonyo. Nakikita natin yung magsisimula yan doon sa demonic obsession. Ang demonic obsession kasi the more na yung utak mo na palagi kang negative, doon na sila nagkakaroon nagkakaroon sila ng tsansa na sa iyo kakapit, mag-attach kasi hindi man yan agad-agad na makapasok yung demonyo.
kapag walang attachment palagi sa buhay mo. So, yun, pinaka-importante kasi gusto ng demonyo na palaging presko yung yung wound ba, for example, or yung biases, yung demonic obsession, gusto nila palaging presko yan doon sa utak natin. So, the more pinoproject niya palagi yan, the more makikreate yan ng hatred, makikreate ng lust, makikreate ng greed, yung sa 7 capital sins, yung 7 deadly capital sins, delikado po yun. Akala natin na hindi yung delikado, no? Parang normal lang. Kaya nga tinatawag na ordinary attack kasi lahat tayo na yan, inaatake ng demonyo. So, the more na bias ka na pagkatao, for example, yun, magsisimula na yan na mag-trigger yung demonyo sa buhay mo. Kasi sila ang nakakapag open ng doorway sa buhay natin. Tingnan mo yung mga tao na bias, tingnan mo yung mga tao na puro negative, kahit na 20 years na magkaaway sila pero presko pa yan sa utak nila kasi gusto ng demonyo always fresh presko palagi dun sa utak mo para magki-create ka ng galit, puot, tapos biases, negative doon sa tao, hindi mo muna tinitignan yung yung kabilang side, nagde-decide ka na, nagko-conclude ka na ito ang hindi ka nakikinig sa kabila, diretso ka, kaya pala ganito ganyan. So delikado po 'yon, ginagamit yan ng demonyo. Pinakadelikado po 'yon, yung mga bias na tao kasi nagsisimula na yan yung yung pagiging yung wala ka ng hustisya doon sa mismo na doon sa mismo na tao na yon. Kaya pala kalimitan, kaya nga meron tayong video dito na anong sinasabi ng demonyo din. Nagsabi, nagpapadala din ako ng mga tao diyan sa mismo na simbahan para na merong pride para sabi niya pipes na yan na magsama kami sa apoy ng impyerno. Sabi ng demonyo during exorcism. Sabi niya na pinapadala ko sila para din na magkaroon ng yung biases, mga ganyan. Ang dami. Tignan mo yung mga tao nga nasa simbahan din na parang mataas palagi yung tingin nila doon sa sarili nila. Hindi na nila pinapakinggan yung nasa mababa. Gusto nila na yung mga sip-sip lang doon sa kanila, doon sila naniniwala. Yung delikado yung mga ganon. So mag-ingat po tayo, sister, na yun po ang i-process natin yung sarili natin. Kaya nga sinasabi dito, know yourself first before na bakan ka sa demonyo. Kasi once na hindi mo alam yung sarili mo, doon na nagki-create yung demonyo ng sa'yo, yung attachment. So kailangan talaga na labanan muna natin yung sarili natin, yung mga weaknesses natin. Ilista ninyo kung ano yung mga weaknesses ninyo. Tapos, pagka nakita na ninyo yung mga weaknesses ninyo doon sa buhay ninyo, so ang anong gagawin? So mag-practice kayo ng virtues na contradict doon sa mga weakness ninyo para makakreate kayo ng virtue doon sa buhay ninyo at magkaano na yan. So kapag na-practice na ninyo yung contradict doon sa kasalanan, tapos naanuhan mo ng virtues, dahan-dahan po yan. May yung mga attachment ng demonyo mawawala sa buhay ninyo. Kasi, for example, nagkumpisal ka, tapos hindi mo nilalabanan yung mga weaknesses mo, so anong kinumpisal mo? So, magkumpisal ka, ilista mo yung kasalanan mo, tapos tignan mo for 1 week na proseso ba yung kasalanan ay kinumpisal mo. Kasi napatawad, pero yung yung wound sa kasalanan, presko pa yun yun ang gagamitin ng demonyo, yung sa concupiscence. So kahit na nakumpisal mo yun, kaya nga merong paulit-ulit na yung habitual sin. Bakit? Kasi yung sugat hindi mo talaga ginawa ng paraan para mahilom. Kaya nga, nagtataka tayo na bakit kukumpisal mo lang, after 3 days, nagagawa mo ulit. After seconds lang, nauulit mo na. For example, after mga 30 minutes, for example, naulit mo agad. So dahil po, hindi ka nag-focus doon sa wound ng kasalanan na yon. So ilista mo
yung ano ang pinakamalalim na wound doon sa kasalanan na ginawa mo, i-practice mo ng virtues, parang naglalagay ka ng gamot doon sa mismo na sugat. So the more na maglalagay ka ng yung gamot doon sa sugat, for example virtues, so hindi mo na talaga mauulit 'yon. 'Yun ang pinaka-importante ngayon sa buhay natin. Kasi the more na focus lang tayo sa deliverance, for example, walang mangyayari. So walang mangyayaring healing. So yung healing pala more on processing doon sa mismo na sarili natin. Kasi doon nagsisimula ang healing eh. Hindi naman tayo albularyo na diretso na gamutan tapos pagkatapos nun iniiwan ka na sa ere. Hindi po. So yun ang pinaka namin essence ngayon na yung disappropriation, yung pagpa-process mismo sa sarili natin, anong virtues ang ginawa mo na makapag-heal doon sa wound na kinumpisal mo, for example, doon sa mga negativity sa iyong buhay, sa iyong sarili, ano ba ang pwede na gamitin ko na virtues para pantapal doon or para maghilom yung sugat doon sa mismo na mind mo, yung sa demonic obsession. Kasi once na hindi mo yun na process, panay pa rin yung kasalanan at yung possession, or for example, or yung oppression or obsession ng demonyo sa iyo. Kaya pala tingnan natin yung mga tao na inaatake ng demonyo, anong nangyayari sa kanilang sarili? Puro negative sila, parang naiinis ka na kasi gusto ng demonyo na mag-ano sila ng mga tao, gagamit din sila ng tao para mainis. Tapos kahit na anong mo diyan, anong tawag niyan, explanation mo, anong counseling mo, hindi nila riyan natutuhog. Bakit? Kasi yung demonyo naglalaro sa utak nila, pinapa-darken yung nila, mind nila during processing. So kailangan po talaga ng guide o paulit-ulitin mo talaga sila, i-process yung mind talaga nila, yung sarili talaga nila para yung demonyo mawala ng kapit. Hindi lang renouncement din ha. Kasi kapag ka nag-renounce ka lang, tapos para kang nagbabasa ng comics, tapos hindi mo talaga hindi ka nagpa-practice ng virtues, nagiging useless po yan lahat. Kaya pala yung mga matagal namin na mga kaso, hindi sila gumagaling for 4 years, for example, kasi yung demonyo nagtatago pala sa utak nila eh. Doon sa nila, yung sa memory nila, yung sa nila, yung sa emotion nila, sa sentiments nila, doon sila nagtatago. So kapag kayong tao emotional, for example, yung mga tao more on negative, so doon nagtatago yung demonyo, yung bias, yung isang tao hindi din nakikinig sa bawat side, doon nagtatago yung demonyo. Kaya mag-ingat tayo kasi yun ang nakakapagpatagal ng yung anong tawag niyan, yung liberation. Yun ang nagpapatagal kasi pinopoison ng demonyo yung utak natin. So the more na ma-poison yan, so mahirapan ka talaga na maghilom yung sugat doon sa mismo na doorway ng mga demonyo. So yun sis, no, marami talaga, hindi talaga yan makuha-kuha kapag wala talagang mag-guide sa inyo. So the more ikaw ang mag-guide sa sa husband mo kasi asawa mo yan eh. So ikaw talaga ang merong authority niyan. So ikaw talaga ang mag-guide sa kanya para maghilom yung sugat kung merong mga sugat doon sa ninyo, yung sa sa married life ninyo. So kailangan po 'yan. So the more you process yung sa sarili niya, palagi mo siyang hindi lang pray, ang dami talaga, basta pray ka ng pray kasi kahit na anong mangyayari, once na puno ng yung positive talaga yung utak mo, hindi ka talaga natataranta, for example, hindi talaga makakalusot yung mga demonyo talaga, no? Mawawalan talaga sila ng stronghold. So yun ang gagawin natin, sister, na sana
maano mo, yung masundan mo yung ano natin, yung processing natin kasi yun ang pinakaimportante. So, mas maigi nga na meron kayong exorcist talaga kasi kalimitan ng ibang pare, sabi talaga, wag niyong gamitin yung ano, handbook ni Padre Siquia. Bakit tinatakot natin yung mga tao na ang gusto natin para ma-empower sila ng ma-empower. Hindi po yun ganon. Kasi tignan mo, hindi lang natin isasabihin kung saang diocese dito sa Mindanao, binabawalan yung ano, yung kabats ko. Nasa diocese siya, binabawalan ng obispo na sabi ng obispo, wag kang mag-deliverance, wag kang mag-blessing ng exorcism gamit yung handbook ni Padre Siquia. Wag kang deliverance sa mga bahay. Hindi po yun pwede kasi nasa handbook ni Padre Siquia na lahat ng mga pare pwede makadeliverance by virtue sa kanilang ordination. So ano nang nangyayari ngayon dito sa Mindanao na pati blessing ng exorcism blessing binabawalan sila. So kawawa naman yung mga yung alam ninyo yung mga napuposes doon sa eskwelahan, anong ginagawa? Pinapauwi. Bakit? Kasi pinagbawalan sila. Pero sa totoo lang no, kapag alam mo talaga yung anong proseso kahit na pagbawalan, pero kapag i-empower namin kayo, kayo ng mga pamilya, kayo talaga makakapagpalayas ng demonyo. Huwag na tayong mag-rely doon sa mga taong ayaw, sa mga pare na ayaw. Sabi nila, delikado yan mga ganyan. Anong sabi dito sa video namin na isang poses. Sabi niya, bakit ang daming pare na natatakot na pinoses namin yung mga tao? Anong sabi ng demonyo? Dahil kulang sila ng pananampalataya sa Ama. Takot sila sa amin. Pati pare, sinabihan, hindi nila pinufulfill yung kanilang ordinasyon. Binulgar na sila ng demonyo na anong nangyayari na ang ginagawa ng mga kaparian ngayon doon sa Mindanao, anong ginagawa? Pinapauwi yung mga naposes. So anong nangyayari sa mga poses, yung sa mga pamilya? Pumupunta sila ng albularyo. Bakit? Kasi pinagbabawalan yung mga kaparian nila. So no, doon nakakatakot na senaryo na imbes na tutulong yung mga kaparian, tinatakot din nila, pinagbabawalan din nila. So sana kanila yan na obligasyon na magpalayas ng demonyo, pero anong ginagawa? Pinipigilan. So kayo, sister, na nakinig ngayon, so tandaan ninyo yung mga pahubili namin sa inyo na kailangan talaga na more on processing sa sarili. Kung meron kaming ibinigay sa inyo na renouncement, so kailangan ninyong sundin. Kasi kung doon kayo maniwala sa pare na ayaw naman, so wala kaming magawa. So wala talagang healing na mangyayari sa inyo kapag ganoon palagi. Parang pinapakinggan lang ninyo kung ano ang nangyayari sa sarili ninyo. Parang finifeel lang ninyo kung ano ang iniinda ninyo tapos wala kayong ginagawa. Hindi man yun pwede. So sana makinig kayo sa mga empowerment kasi hindi to para takutin yung mga pamilya. Nandito tayo para empower yung pamilya. Kasi meron nga, mas grabe pa yung sa Thailand. Pumunta dito sa Office of Exorcism pero umuwi din sila kasi alam na naman ninyo na mahirap din na mag-stay din dito. Tapos yung anak niya, nandun na sila tumira. Pero sino ang nag-deliverance? Nanay. Anong nangyari sa anak niya? Liberated. So ilang demonyo na pumasok sa kanay? Millions. So doon nawala yung demonyo. Bakit? Kasi sincere yung pamilya na gagaling sila by processing. So yun po ang kailangan natin ngayon. I-empower namin kayo tapos huwag kayong mag-rely doon sa mga tao na takot naman. Kailangan yan. Kasi kung gusto niyo na mag-rely doon, kayo na pong bahala. Kasi kapag hindi kayo makinig, hindi kayo mag-ano sa amin, mag-rely doon sa mga sinasabi, by experience din. Tapos yung mga nagsasabi niyan, wala ding experience about sa deliverance. Mga matatakutin. So, anong magagawa natin? So, hindi naman aalis yung demonyo isang beses lang.
So, kailangan po natin na i-process yung sarili. Yung sa sinabi ko kanina, yun, kumpleto na po yun. Huwag kayong matakot. Kasi may authority ka sa asawa mo. Pero wag kang sa hospital, for example, kasi ah, mas maganda, mas maigi nga dun sa bahay. Unahin mong deliverance yung bahay ninyo. Kasi yun ang pinaka-importante. Magkakaroon kayo ng barrier mismo, yung protection doon mismo sa perimeter ng bahay ninyo. Kasi pagka-hospital naman, hindi naman, ang dami namang mga nanunood, hindi natin alam, no? Mga nurse na labas-pasok doon, hindi natin alam na merong mga anting-anting yan. Yung iba, merong mga nurse na ganyan, merong mga dala-dala na mga pananggalang kunwari, hindi natin alam. So, yun ang gagawin natin na mas maganda doon sa bahay. Mag-ano kayo, mag-process kayo doon, mag-renounce kayo palagi. Tsaka, pagkahanda na po kayo, nakapractice din kayo ng virtues, magsimula kayo mag-deliverance. Kahit once a month, pinaka-okay na po yun. Tapos pagka nakausap mo na ng maigi yung asawa mo, so yun, i-ano mo, i-catechize mo, nasa replay naman to, di ba? Yung pinag-usapan natin ngayon. So, ano mo, yung i-save mo para meron kang idea na ipakinig ulit sa kanya pagka bumalik sa ulirat yung asawa mo kasi nagre-react na yan. Kaya nga, hindi tayo basta-basta na mag-diagnose without the diagnostic prayer. Kaya nga, so nag-react yan, so meron talagang laman na demonyo. So, i-process po natin. So, yun ha, huwag kayong mag-rely doon sa mga taong takot. Ang gusto namin, ma-empower ang buong pamilya. Kasi kahit na kahit na pagbabawalan ako dito, pero hindi ko talaga iiwan sa ere yung mga tao na under attack ng demonyo. Ako ang mag-i-empower, sila magdi-deliverance. Hindi ako. For example, kung babawalan. So yun ha, kahit na pagbawalan tayo, pero pag ini-empower natin yung tao, bakit bawal ba yun? So hindi yun bawal. Kasi sila naman ang magdi-deliverance, sila ang magpo-proseso yung pamilya, yun ang pinaka-the best way na gagawin natin. Doon sa mga pare na takot, doon sa mga pare na nagbabawal, pwede tayo maka-empower doon sa pamilya, hindi yun bawal. So, yun, ang gusto natin na matuto kayo lahat na hindi kayo mag-rely doon sa albularyo. Kasi mas lalong lalala yung sitwasyon na nangyayari kapag lalapit tayo sa mga taong okultista. So, yun lang ang sagot natin, Bro Jando.